Ano nga ba ang meron sa Quirino Province? Isang lugar na hindi gaanong napupuntahan, pero puno ng tahimik na kalsada at lunti ang tanawin. Dito, presko ang hangin, walang masyadong sasakyan, at parang dahan-dahan ang takbo ng buhay. Kaya sa bidyong ito, nagmotor ako sa Quirino Province at dinaanan ang iba't ibang bayan papunta sa aking destinasyon. Nakita natin yung sobrang laking baka dito. Okay, gatas ng kalabaw to flavored. Pansit Batil Patong. Sa daan pa lang, sasalubong na agad ang ganda ng paligid. Mga bundok, palayan, at rolling hills na balot ng mais. Parang malaparaiso ang biyahe. Alam mo yung mga pananim ng mais dito, parang nakikipag sa'yo, appear Para silang mga kumakabay. Appear, yan. Shake it. Hanggang sa marating ko ang Bimapor Rock Formation, isang malaking bato na parang barko ang hugis. Nandito kami sa baba para kumain at kinuha na namin yung aming free meal. Kasama to sa 1,200 pesos na babayaran nyo sa kwarto. Sulit na. Tapos ito yung free breakfast nila. Longganisang bawang. Sarap. Sunny side up. Meron nga palang swimming pool dito. Tapos makikita natin, may mga nilagay silang line dito sa pool. Ito daw, pinagpa-practice na ng mga atleta dito sa Quirino Province. And kung guest ka naman dito sa hotel, pwede rin kayong maligo dito, sabi nung nakausap natin na bantay. Dalawa yung swimming pool na nakikita ko dito. Ito yung malaki, tapos sa banda ron, meron ding isang maliit. So kung gusto nyong maligo sa pool nila, pwede pag nag-stay kayo dito. Ito nga pala yung kwarto na natuluyan natin dito. Meron na siyang dalawang kama, air condition, tapos meron na rin siyang TV. Meron pa tayong lagayan dito ng mga gamit natin. Ayan, mga damit, jacket, riding jersey. And okay din yung CR nila dito. Ayan. Okay din. Tapos meron na yung water heater. Kaya kung pupunta rin kayo dito sa Quirino Province at planong pasyalan yung mga kilalang tourist destination dito, ito yung maire-recommend ko sa inyo na pwede ninyong tuluyan dito sa Quirino. So simulan na natin yung ating gagawing panibagong paglalakbay dito sa Quirino Province. Ang gagawin namin suki ngayon, susubukan nating puntahan yung mga kilalang pasyalan dito. So tara, let's go! Ngayon, patungo tayo ng Nagtipunan, Quirino. Susubukan nating bisitahin yung mga kilalang pasyalan dyan, pati yung mga magagandang scenic road na pwede nating mabisita at muling maibahagi sa inyo. Sa ngayon, maghahanap po na tayo ng gasolinahan dito sa Quirino bago tayo magtungo ng Nagtipunan, dahil nasa 4 bars na lang tayo para dire-diretso lang yung biyahe natin. And gusto ko ding malaman kung gaano ko kamahal yung gasolina dito sa Quirino. Ayun premium 97.50, unleaded 96.50, tapos yung diesel 120. Grabe sobrang taas ng diesel ngayon. Premium din kuya, full tank. Ito mga taginting na 400 pesos yung gas natin. 4 bars pa yun bago tayo nagpakarga Wow! Dumadaan tayo ngayon sa isang maluwang at malawak na palayan. Ang ganda ng kulay ng paligid. Ang lamig. Ang ganda ng kalsada lapad. Time check 10:14 AM. Ganito yung oras ng biyahe natin ngayon. Hindi pa ganon kainit, pero mamayang mga alas 12 niyan, sigurado ay
tataas ang temperatura at nakakapaso yung init ng panahon na mararanasan natin. Ngayon, kailangan pa natin magbiyahe ng 1 hour 47 kilometers. Ang una nating destinasyon, yung Bimapor Rock Formation. Wow! Eto, nakikita na natin dito yung bundok. Hanap tayo ng open area dito. Ayun guys, oh. Woo! Ganito talaga ang vibe sa probinsya. Kaya napakasarap bumiyahe o magmotor sa ganitong lugar. Sarap huminga. Kabilaan niya, no, dito rin sa kaliwa natin, palayan, tapos may mga bundok. Siguro sa ruta natin baka mas makalapit tayo dito sa bundok na nakikita ko. Ay, ganda ng vibes. Woo! Sulit na sulit magmotor dito sa Quirino Province. Maganda ang kalsada, maganda yung tanawin. May mga part din pala dito na paahon. Tapos ang lapad ng kalsada, 4 lane. Ang ganda rin ng bypass na tong dinadaanan natin, no? Wow. Tingnan nyo, oh. Bango ng simoy ng hangin sa mga ganitong lugar, no? Wala tayong nakikita rito na mga pabrika. More on palayan, mga puno ng nyog, iba't ibang klaseng puno sa paligid. Kaya kahit alas 11 ng umaga, no, medyo painit na ng painit yung panahon, pero relax pa rin yung ginagawa nating pagmamotor dito. Tapos ganito yung scenery na makikita mo. Wow, green na green yung paligid, no? Tapos harap natin yan, rolling hills. More on mga ganyang klaseng bundok yung makikita mo dito sa Quirino. May ginagawa yung kalsada, nasira. Lumubog. Sinking road na to. Ay, eto yung malaking baka. Yung kilalang landmark dito, oh. Yan, dito muna tayo. Kapag pupunta kayo ng Quirino, kailangan pasyalan nyo rin to. Laki. Ito na yung pangalawa beses na nakakita natin to. Yun, oh, makakalula. Hinto muna tayo dito. Ganda ng pagkakagawa ng baka na to, guys, oh. Tingnan nyo. Yan yung mukha niya, yung mga paa, tapos yung bukol dun sa taas. Sinlaki yata ng bastong baka na to, eh. Sobrang laki talaga. Pasok tayo sa loob. Yun yung makikita nyo dito sa ilalim. Ito yung kanyang balls. Yung pinakabuntot niya. Kapag pupunta rin kayo ng Quirino at madaanan nyo ito dito sa may parte ng Aglipay, bago tayo pumasok ng Madela, makikita nyo ito. Ito kayo, tapos siyempre pa-picture. Dito, katabi lang nung malaking baka, meron tayong nakita na dairy box. Tingnan natin kung ano yung pwedeng mabili dito. Dahil nga ngayon sobrang init, baka meron tayong mainom dito na makapagpapalamig naman ng kaunti sa atin. Hi, good morning po. Hello po, good morning. Ay, ito may mga sila dito. Pasteurized milk. Ang dami nyo pwedeng pagpilian dito. May mga flavored din, no? Magkano po sa maliit? 35. Ano po yung pinaka dito, pinaka masarap? Ako po, pag flavored po, Choco pandan, sige. Bali ito po ay flavored Carabao milk. flavored Carabao milk. Meron din kayo ritong mabibili na iba't ibang klaseng pagkain, no? Mga pwede nyo pasalubong. Kangkong chips, banana chips, potato chips, yan. Kami dito, Pastillas. may pastillas din. Yan po yung, dito po gawa yung pastillas ninyo? Ito po siya, puro gatas lang.
Ah, Ito okay. po yung toasted na tortillas. Toasted pastillas. Magkano naman po yung ganito? 135, 120. 120 sa 135. Okay, gatas ng kalabaw to ah. Flavored. No. Sarap siya ah. Ito naman yung pastillas nila dito, gawa sa Madela Quirino. Okay, tikman natin. Sarap ba? Masarap. Solid. Ayos na ayos katambal nitong ano. Iniinom natin na gatas ng kalabaw. Natin yung pastillas naman. Gawa rin sa Carabao milk. Masarap ng pastillas sila. Okay, nasa biyahe na ulit tayo. Yan, medyo na-refresh tayo kasi nga nakainom tayo ng malamig na gatas ng kalabaw. Yan, 40 minutes pa yung magiging biyahe natin, 31 kilometers. Sa init ng panahon na meron ngayon dito, kapag nakatayo ka lang, talagang ramdam na ramdam mo eh. Pero pag nakasakay na tayo sa motor, yan, okay na ulit kasi meron na tayong hangin. Okay, papasok na tayo ng bayan ng Madela Quirino. Ayan yung pinaka-welcome nila dito, Madela, I love Quirino. Meron tayong dadaanan dito sa Madela Quirino. Isang diretsong kalsada ulit. Talagang ano, masayang masaya tayo sa kalsada na meron dito sa probinsya ng Quirino. Ilang bayan na yung dinaanan natin, no? Halos puro ganito yung dadaanan ninyong kalsada. Tapos dun sa kaliwa, nakikita ko may mga rolling hills. Habang nagmumotor ka, kitang-kita mo dito, parang Cagayan yung itsura ng paligid dito sa Madela. Bukod sa mag-enjoy kayo sa ganda ng kalsada, yung tanawin talaga na nakapaligid habang kayo ay nagmumotor dito sa Madela Quirino, talagang sobrang gaan na nung tanawin na nakaikot dito sa lugar na to. Okay na ayos yung kalsada rito. Maputing-maputi pa yung kalsada. Ang bago pa. Naglalagay sila dito ng harang sa gilid ng bundok. O nag-road widening. Oo, yan, road widening nga. Mas pinapaganda pa nila yung ruta na ito. Okay, andito na tayo sa Barangay Villa Norte, Madela Quirino. Magkano ang gasolina dito? Ayan, may nakikita ako rito. Lo, 99.70. Kapresyo niya yung sa ano, Aritown, Nueva Vizcaya. Kaya tinan nyo, hihintuin si Suki. Sabi na eh. Basta may mga ganitong spot, parehas kami napapahinto eh. Dahil tinan nyo naman, no? Wow. Dito, taniman naman ng mais yung nakikita natin. Tapos, syempre, bundok. Pero yung bundok dito, maraming puno ah. Kumpara dun sa mga rolling hills na nadaanan natin kanina. Grabe, ang lapad doon, luwang ang lugar na to. Yan, kabilaan na yung scenery na nakikita natin dito. Doon sa kabila, rolling hills. Tas pala yan. Tapos, ito mukhang mataas yung aahunin natin dito. Kaya mataas nga to. Okay, let's go! Yan, sisimulaan ng maging mas mataas na ahunin yung minomotor natin dito. Ang dami nyo madadaan na ganito rito, kalsada na open. Ay, dito grabe oh. Ay, palayan dito, tapos sa kabila maisan yan oh. Uy, hinto muna tayo dito. Ay, nakakarelax yung lugar. Ito yung bundok na nakikita natin kanina, doon sa may isang open area na nadaanan natin. Ay. Yung hangin dito kahit mainit okay. Dito naman sa kabila, taniman ng mais at palay, halo na. And syempre, rolling hills yung makikita natin dito. Yan yung tanawin na madadaanan nyo habang kayo ay nasa biyahe.
nakamotor man kayo o nakakotse. Hanap muna tayo ng pwedeng kainan dito. Ito mukhang restaurant to. Yan, kaliwa tayo dito. Sarap kainan dito. Okay. At na-miss namin ni Suki yung pansit batil patong na kinain namin doon sa Tugigaraw dati. Dito sa Madela, meron tayong makakain. Ayan. So ito yung in-order natin, pansit batil patong. Ito yung mga sahog niya. Crispy lechon kawali, tapos meron siyang kara beef, itlog, Shanghai. Tapos itong pansit na ginamit, ito daw ay pansit kabagan from Isabela. At ito yung kapares niya. Sabaw. Tapos, syempre, makukompleto yan kapag ka merong ginayat na sibuyas na puti, tapos lagyan natin ng toyo and kalamansi. Sarap bro ha? Lalo. Sarap ng pansit. Kabagan no? Pansit kabagan tapos may kasama ulit yung kawali. Quality. Sulit yung hinto namin dito. Sarap ng pansit batil patong nila. Halasa din niya yung pansit batil patong doon sa Tugigaraw na nakain natin. Malasa rin yung sabaw nila. Parang ano, pares no yung alasa. Ang presyo nga pala nito, 120 pesos. Overload. Ulitin ko, ang pangalan ng kainan dito, Nesiel Nestra Food House, Barangay Dipintin, Madela, Quirino. Sana matikman nyo to guys, solid. Okay, nasa biyahe na ulit tayo. Guys, sobrang sarap nung nakain namin na pansit batil patong na yun. Kapag nabalik ulit ako dito sa lugar na to, hindi pwedeng hindi ko pupuntahan ulit yun para matikman yung pansit batil patong nila. Okay, after 120 meters, liliko tayo sa kanan. Ito. Yan. Yun o, may nakasulat na Nagtipunan. Ayan. I love Nagtipunan. So, andito na tayo ngayon sa bahay ng Nagtipunan, Quirino. 18 minutes na lang. 11 kilometers yung destination natin dito. Ayan, medyo maliit yung daan dito kumpara doon sa mga nadaanan na natin. Mountain pass na itong ruta na ating binabaybay oh. Asfaltado yung kalsada. Yan, sisimula na rin maging kurba. Tapos ang tataas ng mga puno sa paligid. So doon pa lang sa entrada, ahon na yung magiging daan nyo rito. Papagalan mo lang yung takbo mo. Tapos ito view reveal. Woohoo! Wow! Look at that. Ay, ang taas ng bundok. Ito yung nakikita natin kanina pa sa malayo. Ngayon malapit na nating nakikita yung mga nagtataasan na bundok. Ang lilim naman dito. Dahil puno. Wow. Napakasarap pagmasdan yung tanawin na nakikita natin dito. Puro mais yung nakatanim doon sa mga rolling hills na nagtataasan dito. Kaliwa at kanan. Yung habang nagmumotor ka, ito parang ano, sinasalubong ng mga ganitong klaseng tanawin. Ay, ganda.
Napakagandang kalsada, napakagandang tanawin. Masasabi mo na isang paraiso yung lugar na to. Ay, ganda mo Pilipinas. Ang ganda mo Quirino Province. Woohoo! Solid nagtipunan. Ito yung dahilan kung bakit tayo nagmomotor. Dahil sa mga tanawin na hindi natin nakikita sa bahay lang natin, ano. Kaya kayo dyan, huwag kayong magkulong sa bahay. Kahit malang gas, bumiyahe lang kayo ng bumiyahe. Dito sa Nagtipunan, Quirino, ang pangunahing kinabubuhay nila dito is yung pagtatanim ng mais. At isa rin yun sa nagbigay ng mas magandang itsura ng bundok dahil sa mga berdeng dahon ng mais dito. Eto pa oh. Ay. Woo! Lord, ang ganda dito sa Nagtipunan, Quirino. Kung sa Atok Benguet merong vegetable terraces, sa ano naman Banawe merong ano siya, rice terraces. Dito sa Quirino, parte ng Nagtipunan, more on mais naman yung makikita natin dito. Hindi siya terraces pero nakatanim siya sa mga burol o yung rolling hills na tinatawag. Napakasarap lang nung ganito yung napupuntahan natin, yung mga ganitong klaseng probinsya na talagang may kanya-kanyang katangian ng ganda. Ang dami yung madadaanan dito na ganito, yung mga pababang kalsada. Tapos yan, nasa harapin ninyo yung ganitong view. Yan, meron tayong dadaanan dito na isang mataas ulit na kalsada. Ayan, ahon. Woo! Yan, taas. Ito yung mais guys, oh. Lapitan natin. Pakita ko sa inyo. Yan, yung mais dito. May nakikita na akong bunga. Ito, oh. Yan. May bunga na siya dito. Pinapalaki na lang siya. Dami oh. Alam mo yung mga pananim ng mais dito, para nakikipag ano sa'yo, appear eh. Para silang mga kumakabay. Appear, yan. Shake it. Ito, bunga oh. Ito po yung pinakabuhok. Galing. Pakadami. Yung pagpasok mo dito, nagkakawayan sila sa'yo. Barangay Pongo, Nagtipunan, Quirino. So andito na tayo sa Barangay Pongo. Pababa na yung kalsadang dinadaanan natin. Taas din ito oh, pababa. Pagbalik natin yan, ahon ding matindi yan. Ay, ito yung nakikita ko na kapatagan dun oh. Silipin natin dito guys, meron akong nakikita rito. Ayan o, tingnan nyo. Kapatagan, kabundukan, tapos may nakakita pa ako doon na ano, ilog. Grabe yung bundok dito. Kakilabot. Gawin muna tayo dito para makita natin ng malapitan, no? Yung paligid. May nakikita rin ako mga cottages doon, no? Mukhang doon nga talaga yung ano natin, destination. Bimapor. Grabe, ganda no? Ganda, yung kapatagan no, purong-puno ng ano, pananim na mais. Kailangan natin kumaliwa dito after 200 meters. Ito na yata yung papunta doon sa nakita nating napakagandang spot. Ayan, tiyempo lang tayo. Ito pala yung daan.
Kasi kanina galing tayo doon, no, sa may taas. Kaya nakita natin itong kapatagan. Yan, makikita natin yung malawak na taniman ng mais. Grabe, haba na ito. Yung bundok na makikita nyo rito, nakakakilig. Ayun yung rock formation, no? Ayan, palapit na tayo ng palapit. Ito na nga yung Bima 4 rock formation. Yun, may bandang kaliwa. Ayan, ito, rough road yung dadaanan natin dito. Yun yata yung pinaka-information area nila. Mag-inquire muna tayo dito. Isa to sa mga sikat na pinupuntahan ng mga turista rito eh. Welcome Bima 4. Yan. Okay. Yeah. Okay, dito na tayo sa Tourism Information and Assistance Desk. Kailangan natin magbayad dito ng 50 pesos. Yun po yung environmental fee, no? Ecological fee. Yan. After natin magbayad dito, yan, diretso na tayo dun sa Bima 4 Rock Formation. Maraming salamat po sa inyo lahat. Yan, ang managagandahan na mga taga dito sa Quirino. Yan, no? Di ba? Okay, pasok na tayo dito sa Bima 4 Siitan Nature Park. Malupa, madulas. Dahan-dahan lang tayo dito. Pero kayang-kaya naman ng motor. Yeah. Wow. Ganda ng lugar, oh. Ang lawak ng lugar na ito. Tayo sa banda rito. Dito daw makikita yung buong itsura ng rock formation na mukhang barko. Napa-adventure pa tayo dito. Buhangin pala yung dadaanan natin dito, oh. Pinong-pino. Pero okay lang sa motor natin. Naka dual sports naman tayo eh, 5 tire, kaya kapit yan. Wow. Ito, sinamahan tayo ni tatay dito para daw makita natin yung mas magandang angulo ng rock formation, na kung bakit nga tinawag ito na Bima 4. Lubog ka na. Para tayong nasa Sandons, ah. Inabot na tayo ng hapon sa ginawa nating biyahe na to. Marami tayong hinto para magpahinga at syempre magpalipad ng drone. Ito yung bato sa gilid natin. Yun yung tinatawag nila na Bima 4 Rock Formation. Ngayon kasama natin si Tatay Roger. Siya yung site manager dito sa Bima 4 Rock Formation and Nature Park. Tay, bakit po ba tinawag na Bima 4 yung bato na to? Hugis Bima 4 kasi yung mukhang bundok na yan, sir, kaya tinawag na Bima 4. Sobrang ganda ng lugar na to. Ang peaceful. Tay, yung ilog na nakikita ko dito, anong ilog po ito? Cagayan River, sir. Dito sir, yung bato na tinutuntungan natin, ito po, pagka sobrang taas ng ilog, inaabot po ba ito? Ay, umaabot, sir, hanggang dun sa may malapit ng kabahayan. Pero sa ngayon, itong buwan ng March, April, May, ito yung season dito na talagang maraming pumupunta para maligo. Ay, oo, sir. Sobrang ganda po kasi ng lugar na to, ano? Dito malapit nating makikita yung Cagayan River. Wow. Andito tayo ngayon sa isang mataas na rock formation. Tapos kitang-kita na natin dito yung Cagayan River. Grabe, nakaka-relax yung tunog habang sinasapol tayo ng sariwang ihip ng hangin na nanggagaling dito sa bundok at mga puno. Masarap sa pakiramdam.
Kasi kanina, alam niyo naman, yung biyahe natin sobrang init, no? Woohoo! Hindi siya ganun kalalim. Kitang-kita natin yung mga bato dun sa ilalim ng ilog, oh. Mula dito, oh, nakikita ko na marami ding mga naliligo dun, oh. Yun yung, pinipwestohan nila yung cottage. At marami pa kayong pwedeng bisitahin na magagandang lugar dito. Sa ngayon, ito lang yung kinaya ng oras natin. Tingnan natin sa mga susunod na balik natin dito sa Quirino kung makakapunta pa tayo sa iba pang mga tourist destination dito. Puntahan naman natin yung Gawido, no? Yung may mga cottages. Yan, ito na yung mga cottages. Hoy! Magaling kang bata ka. Buti na lang, yan ang binagsakan. Delicate yan, par. Ito yung mga cottages, oh. Ang rent daw dito is 400 pesos lang. Ganito kalaki, oh. Tapos kung mag-overnight kayo dito, gagamit ng ilaw plus 100, bali 500, oh. Tingnan nyo naman kung gaano kaluwang yung kubo nila dito. And saka kasalukuyan, meron tayong nakasabayan dito pamilya, oh. Yung pala yung snowflakes rock formation, yung kulay puting mga bato. Ganda ng kulay ng tubig, tapos yung itsura ng paligid. Diyan sa bandang dulo, diyan natin makikita yung isa pang rock formation. So pwede kayo pumunta diyan, sasakay kayo ng bangka or water tubing, papunta doon sa napakagandang spot na yan.